Yo, yo, yo! What's up? EJ Power nga pala. Nandito ako ulit para sa MC Marathon Presents Isa Buhay 2026 Battles. At ngayon naman dito na tayo dadako sa kabilang bracket. Poison 13 versus Sensei. Ito isang rookie versus veteran matchup na matuturing. Nung nakita ko tong matchup naman na to, sabi ko, obvious yung matchup mapupunta to kaya Poison 13, lalo yung hype na build up niya after ng pagkapanalo niya kay GL. Sobrang laki ng hype na build up niya para sa pangalan niya. And si Sensei, I don't think na nakagawa na siya ng enough na ingay para matapatan yung star power ni Poison 13. Hindi pa niya, alam niyo, hindi pa niya napakilala ng maayos yung sarili niya para ipagkatiwala ng tao yung ibigay ng tao yung tiwala sa kanya na makapagbibigay siya ng magandang performance enough para matalo niya si Poison 13. Yun yung worry ko nung nakita ko itong mashup na to para kay Sensei. At the same time, eto, magandang na to sa kanya, magandang build up na to para sa pangalan niya dahil nakatapat na siya ng isang parang matuturing na rin na veteran pagdating dito sa flip top sa liga. Yun, simulan na natin to. Napanood ko na to once pero di ko siya nahimay masyado. So yeah, panoorin na natin. Tanda ko dati, ilang palang patanga-tanga gan dumami, kaso grabe ganong klase tinatao ba nung pare, kaya nga artikulo tsaka nanalo ko ito si Sensei. Pinili niya mauna si Poison 13. Isa po 2026 battle pa rin. Lima pa rin ako natin. Tigdalawang minuto dapat. Pahinga natin. Second set 15. Poison 13. Poison 13 versus upgraded na Kahir. Yung may resibo gusto ko, yung binigay mo kang cashier. Poison 13 ka agad na pwedeng MC of the year. Ibang klase din yung break mo, pampatigil ng karir. Huling kalaban ko durog at nagawang sadistahin. Kinutsaran at lahat putang ina panis pa rin. Ngunit Iconic na isa sa mga iconic na ginawa niya nung laban nila ni GL, yung kutsara scheme niya. Maraming nagsasabing sablay banat ni Gregor. Kasi pag kutsara daw babae, pag lalaki tinidor. Puta, mali pala aking kasabihang nakagisnan. Pues palitan natin yung tema na medyo kawangis niyan. O ayan, tinidor na yung nahulog. Reklamo nyo yung napakinggan. Ba't wala pa rin dating yung hayop na lalaking yan? Yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong Yung victory mo'y tagilid nung tinapat tong greater than. Pagkamatay mo ng Abril, gunitaing November 1. Pagtapos ko kay GL Boss, anong klaseng contender yan? Yung panay call out nga durog, ikaw pa kayang call center lang? Oh, shit. Yung panay call out nga durog, ikaw pa kayang call center lang? Sino ka, tang ina mo? Ikaw si... basta mukha kang gay. Kaya ang payo ko kay... Simulan mo nang mag-pray. Dahil anong palag ni... na-gets nyo ba yung play? Silent yung pangalan niyang wala nang sense, wala pang say. Ganda ng name flip. Ang ganda ng name flip. So far, sobrang busog yung pinapakita dito ni Poison 13. Binubusog niya tayo sa punchlines. Ang napansin ko lang yung parang hindi niya masyadong sa ulo. Ganyan siya pag pag hindi niya masyadong sa ulo yung lines niya.
may inuulit siya sa last na sinabi niya. Yun yung pansin ko. Kasi naalaman ko na rin to si Poison 30 nung isa buhay run ko. Yun, yun yung napansin ko sa kanya. Pag di siya masyadong confident or di niya masyadong sa ulo yung yung line niya, umuulit yung yung last na sinabi niya, iulitin niya. Parang hinuhugot niya pa. Papatayin ko tong sensei sa anime natin igaya. Pampaganda daw ng kwento ang pagputol ng ligaya. Meruem kay Netero, syempre si Pain ang kay Jiraya. Nagisa kay Koro Sensei, Taguro kay Jeremiah. Ano kung di nyo gets? Pinabubuod ko ba? Kung di nyo nasubaybayan, mas kinalulugod ko pa. Hindi naman problema yun. Ang pinakukutob ko siya. Kung paano pinatay yung sensei, pinanunood nyo na! Maari ba akong makiusap para lamang mauga siya? Kung kayo magtatawag, ang gusto ko yung ambulansya. Pwede ba? Hindi. Wala nang callback to sa round 2 para maulit yung litanya. Anong ambulansya at bombero? Papuntahin nyo punerarya. At bago magsara kortina, lumalaban kaso di niya, kayang tumabla kahit hatawin ko ng palutsina. Yung squatting tsaka mahirap, wa-effect ang ganong linya. Sa taong hanggang ngayon, dinawalan ng gasolina. Okay. Round 1 ni Poison, busog tayo sa punchlines siya sa ganda ng rhyme scheme niya, pero wala siya masyadong moment na nabigay. Pero props sa linis ng ng round niya. Nagustuhan ko yung first half. Gusto ko yung yung mga lapag ng suntok niya doon. Pero para sa akin, nagpapainit pa lang si Poison sa round 1. Mag-expect ako sa kanya na mas malakas na 2 tsaka 3. Tingnan natin to, yung kartada ni Sensei. Yo! Rinig ako hanggang dulo? Safe lang. Yo! Unang tapa ko sa big stage. Yung kalaban ko the big name. Hinain agad, rekta si Poy. Boss, parang ayaw mo naman akong bigyan ng chance yung tournament ma-enjoy. Parang negative boy. Biruin nyo, Sensei versus Poison, McGregor, Markong Dungo, Moko Jin, tapos Shrek na Pinoy. Pogi mo no? Para kang artista. Balita ko sa mga battle mo, babaero ka. Tang ina, partida. Seryoso, gantong mukha ng kakana ng dalagita. Kung ako babae, matitiligan mo lang ako. Bukas na bukas, padadalang kitang sabpina. Alam niyo ba, 5 beses na itong namamatay sa isa buhay? Lagi Ramdam ko yung pagiging ilang ni pagiging ilang ni Sensei sa big stage. Well, gets ko. Feeling ko first time niya to. Correct me if I'm wrong kung correct me if I'm wrong kung first time ba to ni Sensei sa big stage, pero hindi siya komportable. Nararamdaman ko the way rin na na-speak niya yung rounds niya. Parang hindi niya nabubuga ng maayos. Parang kinakain niya yung salita niya. Tsaka minamadali niya. Yun, parang gusto niya agad tapusin yung yung lines niya. Parang di niya masyadong ninanamnam yung bawat kataga. laglag saan mang bracket. Tapos nung laban niya kay Sinyo, may rule number 1 pa to na gamit. Tanga, ang rule number 1, bawal mag-champion kapag pangit. Bakit? Dapat na mag-champion to si Mr. Hindi nauubusan. Bakit nga ba hindi? Ang daming pinagkukunan. Ano linya tumadak neto? Yung alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga, ginamit ko na dati yung sa laban nyo ni Topher. Kaya ka di nauubusan, nagre-recycle ka kasi par. Kahit nga yung kutsara na nahulog, ginamit na ni Senluk nung laban niya kay Emar. Search nyo, yung timestamp, round 1 ni Lucas, 8:39. Sabi niya doon, kahit nagulog ng maraming kutsara, walang bisitang darating. Sarili mo lang kasama mong na... Ano yun? Porket mas applicable kay GL yung linya, okay lang nakawin. Kayo naman sinubo nyo yung kutsara, di nyo naman alam saan galing. Dati estilo lang ginagaya nito, di ba? Ngayon nagnanakaw na ng berso.
Paano ka magrarason yan na baka nagkataon lang kung si Lucas at si Emar nakalaban mo pareho? Di ka makapagsisinungaling dito, Poison. May pruweba, merong video na kuhanan ng malapit. Di lang yung ideya yung ginaya, pati tugmaan pa, goddammit. Di mo madedenayan, boy, wag kang umasang walang sabit. Maghuhugas ka, may kapabay, may kutsara ka ng gamit. Tangina. Pues itong tinitingala ninyo, aking iuhulog sa taas. Pagkapunta sa ibaba, papagulungan pa sa bus. Buto mo tsak lagas, dugo mo kakatas, hanggang buo mong katawan, Poison, buong makakalas. At sa nahulog ng kutsara, tsak matutulad yung landas. Ngayong naalog na tong si Poison ay spoon yung lalabas. Tangina. ISPOO, puta. Di ko na kailangan pambagalan para lang malaman at mapagtanto. Wala nang aasahan to. Sobrang taas ng pagbagsak, lalagap pa ka sa unang 3 letra ng pangalan mo. Poison, POI, spoon. Nagigets niyo pa ba kung anong pinapamukha ko dyan? Kahit gaano pa kalaki, pangalan mo, pinaglalaruan ko lang. Tangina, dahil sa ano no, maganda yung angles niya, pero hindi niya nabibigyan ng magandang ng magandang latag or magandang, hindi, I mean, nalalatag niya ng maayos. Nabibigyan niya nagagawa niya ng magandang angle si Poison. Pero, pwede niya pa itong mabigyan ng mas magandang punchline. Parang, alam mo yun, yung line bite shit angle, pwede niyang i-stretch pa yun ng alam mo yun, ng mas masakit na mga linya. Di ko ma-explain na maayos, pero parang ganun yung feels. Ayan, tumalon na agad siya sa kutsara angle. Though, magandang magandang sagupaan ng kutsara angles nilang dalawa. kutsara ni Senduk. Itong si Trece nakitaan pa ng butas. Alam niyo na rin naman sigurong pagdating sa Biblia na pang 13 si Judas. At ang malala pa doon yung kamatayan niya nakasaad pa mismo sa mga gawa ni Lucas. Kahit hanapin niyo pa bukas, tatamaan ka pa rin kahit walang telescope yung hawak ko na rifle. I just wanted to remind y'all, hanapin niyo yung laban ni Lucas, 8:39 yung timestamp para malaman nyo kung gaano kadorobo to si Idol. At ikaw wala mo maganda mong gawin, imbes mag-alibay, tol, wag mong hanapin yung Lucas 8:39 sa YouTube, hanapin mo sa Bible. Basahin mo yung nakasulat, wag kang magugulat, umuwi ka na't ipamalita mo kung anong ginawa sa'yo ng New God. Yun, solid round 1 din kay Sensei. Medyo lang, mas maraming setup kaysa sa punchline. Yun din isang problema, parang hindi ko alam kung punchline na ba yung binibitawan niya o parte pa lang din yun na setup. Unlike kay Poison 13 na napaparamdam niya sa atin na punchline yung binibitawan niya. And yun, yung delivery, mas, though may konting stutter yung kay Poison, pero mas ramdam mo yung yung diin, yung lutong nung bawat kataga niya, yung rhyme scheme niya. Unlike kay Sensei na parang minamadali niya yung mga linya niya and parang kinakain niya yung salita niya. Gets ko naman na niya to, na siguro first time niya sa big stage nga. Di pa siya sanay. And alam mo yun, iba yung kaba pag nasa big stage na. Kahit ako hanggang ngayon, pag sumasampa ako sa big stage, nararamdaman ko pa rin yung kaba. So, what more siya na first time, kundi man first time, ay hindi pa ganun kadalas sumampa sa big stage. Yun, alam mo alam niyo yung delivery nito ni Sensei. It reminds me ng early battle rap career ni Apex. Yung pansinin niyo yung laban niya kay Aklas. Yung unang laban niya kay Aklas. Tsaka yung laban niya kay Smaglas. Feeling ko parang ganyan mag-spit si Apex. Parang minamadali niya, tas hindi pa ganun yung buga ng boses niya. Hindi pa ganun kalutong. Parang mahina niya ispit yung mga linya niya, tas tuloy-tuloy. Parang ganun yung style nito ni Sensei. Yan. Tingnan natin
round 2 ni Poison. Tsaka di rin ano yung New God, parang hindi pa, yun nga, tulad na sinabi ko, hindi pa ganun nasusuportahan yung ano, yung halimbawa si Sensei sinabi niya na New God siya. Hindi pa ano ganun nasusuportahan dahil nga hindi pa ganun na build up yung pangalan niya. Yun, mga ano din, mga ibang ano rin na hindi nasusuportahan sa karakter ni Sensei. Though ang ganda ng angle niya. Ang ganda ng angle niya ay Poison dito sa round 1. Pero yun nga, yung execution hindi convincing. Yun. Yun natin round 2 ni Poison 13. Sino nakapanood ng 1 minutes niya? Nakahubad nga lang ako pag nagpiprito ng isda. Yan ang niyabang mo noot pinagsigawan sa gitna. Nakahubad ka pag nagprito ng isda. Tingin ko dyan kabadingan. Tol, hindi to kaplastikan. Pinapakita mo lang na sanay ka ng matalsikan. Oh. Angas magprito ng isda. Pinanood ko yun yung laban niya sa 1 minutes. May ganun nga siyang linya. Parang hindi siya natatakot daw matalsikan pag nagpiprito ng tilapia or something. Parang ano yun ang style kasi nito ni Sensei yung halimbawa sa 1 minutes, yung parang magbibitaw siya ng 3 seryosong linya tapos kalokohan yung dulo, which is sobrang effective para sa akin. Ewan ko ba't hindi niya ginagawa ngayon dito sa laban niya ay Poison 13. Hindi niya minaximize yung ganong style. Dahil feeling ko, yun yung kahinaan ni Poison 13 yung mga komedyante, tas parang kinaklown yung style ni Poison 13. Dun siya madadali. Ewan ko ba't sinabayan ni Sensei. Though gets ko naman, gusto niya sabayan sa teknikalan si Poison. Pero sana ginamit niya rin yung ganong ganong accolades niya. Lang nasanay ka ng matalsikan. Angas magprito ng isda. Walang mintis din hangin mo. Basta ako last year, 2 big fish kinain ko. Ganon magprito ng isda. Eksperto na dahil sanay. Hindi nakahubad pero binaliktad ko gamit kamay. Kung impostor ka at huwad, may bago nang pinatupad. Kung talagang matapang ka dun sa labas ka maghubad. Nung binigay ako ni Arik yung ideya mo tambak, maraming angle kang nasilip, mga laban kong palpak. Yung mga choke, maging hadlang sa aking pagiging rapper dito. 27-8 yung record at maraming alter ego. Yung Sardinas, yung Depression, Single Mom at si Patring, Manggagaya, may Ghostwriter, 3GS at Squatting. Marami nang pwedeng magamit na panlait yang hunghang. Meron pang karet at sundang. Tapos pagbigay sa akin, Sensei, hane pa, yun lang. Pero sige, andyan na yan. Pwede namang payagan to. Kung mas marami kang alam, lamang ka sa kalaban mo. Pero ang professional na hitman, easy lang kayagan to. Walang detalye, tol. Pangalan lang kailangan ko. Lamang ka sa kaalaman. Ang haba na setup pero ang ganda ng punchline. Kumbaga, hitman, professional hitman, ibigay mo lang pangalan. Itutumba na, di ba? Pero ang professional na hitman, easy lang kayagan to. Walang detalye, tol. Pangalan lang kailangan ko. Lamang ka sa kaalaman, pues sa mundo ng kasalanan, nauunang mamatay yung mas maraming nalalaman. Lahat tayo dito magkakulay, iba lang ng titulo. Ikaw si Shrek sa harapan ni Blanca, Hulk at Piccolo. Kaya wag kang... Ang ganda nung salpuan nung pagkakapareho ng mga linya nila. Siguro isa rin yung sa nagagawa ng magic ng battle rap. Pareha silang may Shrek. May Shrek na na lines. Oh shit, may nag-comment si J Pro, nagamit na ni J Black yun. Same ba yung hindi ko naispatan yun sa mga linya ni J Black. Same ba yung play? At saka anong laban? O si Nagtala versus Ice Water. Alam ko na review ko na yun pero hindi ko maalala na sinabi ni J Black yun. Siguro na tawag dito
nalampasan ko or di ko naispatan nung sinabi niya. Nagyayabang kung tolongges ka at gunggong. Dito natin. Ito magkakulay, iba lang ng Pero yun, titulo. anyways, yung Shrek na angle, pareha silang meron. Pero mas natiripang ko tong kay Poison dahil joke yung joke yung paraan ng pagsabi ni Sensei kanina. While dito ginawa ni Poison 13 ng analogy. Ikaw si Shrek sa harapan ni Ikaw si Shrek sa harapan ni Blanca, Hulk at Piccolo. Kaya wag Ganda. kang nagyayabang kung tolongges ka at gunggong. Hirap paniwalaan yan, parang homeless na work from home. Parang pasmadong mananato, friend batang walang tako. Kung gusto mo ng pukpukan, ikaw lang yung mapapako. Di ka diamanting nakatago, bubog lang na napahalo. Kung malala na yung marmol, mas malala ka pala lalo. Yung palalalo, nagkamining at doon ka nasawi. Ganon ang tunay na sensei na itatama yung mali. Ito'y isang munting revelasyon bago ko isara. Sa mga basher ko na Glazer Stall, alam kong isa ka. Anonymous participant, pati sa flip top dinala. Magtatapang ka talaga kasi hindi ka kilala. Kasi sa sa Reddit, tsaka dun sa may flip top group na parang ng critics ng mga battle rapper or yung iba naman maganda yung sinasabi, informative, yung iba naman ng babash lang talaga, ng totroll lang ng mga MCs. Feeling ko mas informative pa rin yung sa Reddit at mas constructive yung nila, yung alam mo yun, yung pang criticize nila ng sa aming mga MC. Pero yun nga, kasi sa Reddit tsaka dun sa flip top group na yun, hindi pinapakita yung pangalan, yung totoong pangalan. So, isa yun sa mga dahilan ba't mas malaya silang nasasabi kung ano yung gusto nila. Yung iba sumusobra na nga lang kasi nagiging hindi na nawawala na yung respeto nung paglahayag ng opinion nila. Kasi nga, hindi nakikita yung totoong pangalan nila. So, sila? Mas matapang. Ayun. Pero yun nga, yun yung punto ni Poison dito sa ender niya. Magtatapang ka talaga kasi hindi ka kilala. Kumbaga, yun, kinonect niya kay Sensei na hindi pa nga masyadong kilala pagdating dito sa sa flip top dahil nga pa lang siya, rookie. Kumbaga, hindi pa siya nabibigyan masyado ng spotlight. Pero yun, mas dito si Poison, mas umaarangkada na, mas komportable na siya. And material-wise, feeling ko same intensity nung round 1 niya. Hindi masyadong umangat. Umangat konti siguro, pero hindi masyado. Yun. Tignan natin round 2 ni Sensei. Yo! Ako lang ba? Pansin nyo ba kapag nabattle itong si Poison, diyan siya tatayo. Kada lalaro, hanggang ngayon pineflex niya pa rin sa atin yung gagamba niyang tato. Di ba? Pansin nyo tuwing nabattle to, Oo nga. Actually, nung battle namin ni Poison sa Gubat, ni-request niya na dito daw siya tumaya. Sabi ko, sige. Sabi ko, di naman sa akin. Ako kasi di naman nagmamatter kung saan ako papwesto. Siya yata mas sanay pag dyan. So, yun. Yun, share ko lang. Baka mas komportable si Poison pag nasa left side ng stage. Or, ewan ko, basta, dito sa side na to. Yan. Pero ito nga, anyways, maiba tayo. Pansin ko pa rin dito sa round 2 yung hindi pagiging komportable ni Sensei kasi nga hindi siya nag-rebat. So ibig sabihin may paki siya masyado dun sa material niya at ayaw niya ma-mess up yun. Minsan ganun eh. Ganun yung mentality ng battle MC
na ayoko ma-mess up yung lines ko. Or alam ko makakabuo ng momentum tong round ko. Huwag ko na lang isugal yung rebuttal. Lagi itong nasa kanan. May tinatago kasing kahinaan tong si Poison, baka di nyo nalalaman. Pwes walang kawala aking nabisto ang galawan sa mga video at larawan. Ano akala mong lulusot ka sa akin, boy? Eh kung ganito kita labanan. Kuya Kebs, dito. Tutok mo sa amin yung camera. Kita. On point ang mga bara ko. Di mo kaya na lumevel. Ultimo si Kuya Kebs, tuturuan ko umengel. Ano akala mo? Okay. Ito na. Ayun na. Ano akala mo? Mamamain mo ako dito porket hubog ka na sa liga? Kaysa tinalo daw niya si Sinyo at si GL, tibong kumontra siya sa bida. Yung obra at saka linya, pumuronda sa takilya. Kalat-kalat nga pagmumukha nito online, buong mundo nakakakita. Si Jonas at si Lipcram, yung tropa niyang vampira, sinasabit-sabit to sa mga video, akala niya suporta sa paghila. Gago kaya ka ginagatasan ng mga content creator, Poison, may utong ka sa patilya. Check nyo. Ayun. Real talk, mate. Parang ilong ng aso na pa-circle shape. I don't care even if vegan hate. Tanginan to ang bastos, ayaw mo lang lagyan ng nipple tape. Eto ba si Big Boss Oma? Tenga niya may gota. Pag pinindot para magpipipo-pipo pang pota. Ganyan ako, Romecta Brad. Walang kawala sa mga linya ko yung kahinaan mong kuntel na black. Kahit na sino pa yung itapat, sigurado na punet lahat. Kung si GL mayroong train of thought, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect the dots. Alam niyo ba, wala tong tatay? Magmula sanggol ka, diba? Tapos biglang architect daw papa niya. So sinabi mo, mali ka. Pero wag kang mag-alala, hindi ako nandito para magpaka-kontrabida. Gusto ko lang malaman mo yung airbat mo na hanap ko sa social media. Noong nakita ko siya sa profile pic niya, baka magtampo ka na lang bigla kay Boss Enigma pag nalaman mo yung airpat mo nandito rin pala sa loob ng liga. Tol, halika. Una kong nakita dun sa Reddit. Yung reaksyon ko po siya epic. Yung landas nilang magkama matagal na palang nag-cruise, nag-ekis, pa nga palang alam mo nang hulmang-hulma kay Kuya Dennis. Ang laki. Ang laki naman. Laki naman, mahal yan What a fucking small world. Liwalit ang mundo no? Pucha, nice talaga. Hindi niyo maikakaila na mukhang mag-ama. O sige, para maging mas convincing si Kuya Dennis, lagyan natin ng vulcanize sa panga. Mula ikli ng binte, taba ng pisngi, talagang hindi, nagkatalo. Ngayon mo nga sabihin sa aming architect yung papa mo. Kung si Kuya Dennis sa pisngi, merong malaking sago, Poison sa panga, meron kang archipelago. Speaking of sago, gets nyo na siguro, ito yung connect the dots kanina, kumukonekta mga punto. Ano dots? Punto? Dot? Is punto? Tugma pa nga ba, men? Wala kayong napapansin? Nilaglag ko siya sa isa buhay yung nailubhan ng dadamhin. Nabaligtad yung tagpo, sa kutsaka dadaing. Ngayong ikaw naman nahulog, may kutsarang nadating. Ha? So, yeah. Tapos na? So, paano ba yan? Kala mo chicken lang? Kaso nagpakita tol dragon. Kahit dalhin sa octagon, tatanghalin lang tong kangkong, yung mga rima mo, tabon, para walang bisa yung ganun. Sa linya ko, baon at nang makita nyo ngayon kung sino ang tumutugma sa pang 13 kampyon.
Yun, round 2. Solid yung ano, yung antics, tsaka gimmick ni Sensei. Nakakatawa siya, kaso ang haba masyado. Nagkonsumo ng ng mahabang oras para sa, alam mo yun, walang payoff. Hindi nag-payoff ng ng sobrang lakas para sa akin. Maayos yung payoff, pero nag-expect ako ng ng, alam mo, saan to babagsak, alam mo yun. Yung connect the dots, yun, dun parang dun bumagsak, tas bigla niyang dot is punto, may kutsarang darating. Parang, para saan, alam mo yun, ganun yung nararamdaman ko nung inispit niya yung yung lapag nung mga ginawa niya. Parang, okay, saan to papunta? Patas yun yun na yung patutunguhan. Parang ganun yung pakiramdam. Gusto ko sana yung yung unang ginawa niya, first half. First half nung first half nung ginawa niya, yung angle, yung tuturuan paano umangle si Kuya Kebs. Parang dun nakukuha niya na yung yung parang flavor nung ginagawa niya. Sabi ko, ay, eto na, baka tatadtarin na nito ng joke si Poison na pwedeng ikamatay ni Poison. Kaso, parang hindi ko masasabing dragging yung ginawa niya, pero bitin. Parang gusto ko na mas nakakatawa pa dyan na pwedeng ika-diffuse nung mga gagawin ni Poison 13. Pero feeling ko hindi sumapat yun para matabunan niya yung round 2 ni Poison 13 na na simpleng latag pero tuloy-tuloy yung suntok. Mas madaming tumama. Yun. Tsaka mas na pahiwatig ni Poison ng mas simple, mas maayos. Yun. Yun. Yun, tingnan natin. Yun, round 2, bibigay ko kay Poison ng konting-konti. Round 1 kay Poison, round 2, konting-konti kay Poison. Ito, medyo dikit yung round 2 nila. Tingnan natin yung round 3. Ito na ang huling yugto. Kasi para sa akin, kung magkakaroon ka ng ganong kahaba na setup, make sure sobrang lakas nung punchline para hindi sayang. Hindi sayang yung bara na mga binanggit mo, yung oras na kinonsumo mo. Yun. Ito na ang huling yugto. Para tuluyang magwala ang pairalin, galit muna. Di magpipigil kahit magmakaawa gamit luha. Makasali lang yung tie test, kinagat ko kahit tuta. Paparanas ko sa'yo kahulugan ng langit lupa. I-angle mo si Moko Jin para lang masermonan. Kung gets mo yung kasabihan, yun na yung answer ko dyan. A jack of all trades is a master of none, but still always better than a master of one. Wala akong dapat patunayan dyan sa cancer sapagkat pang master lang pangalan mo, ako na master ko lahat. Walang mentor na nagturo o kahit tutor na nag-service, nagawa kong maging sensei nang hindi naging apprentice. Yan ay sampal sa mukha mo, di malaman ano ba ako. Tsak balagbag, mga lampag, pag nag-ambag, abonado. Kulang pa sa arogato, pag nag-ambag, abonado. Tangina mo, Poison. Masyado ang kinakabahan. Ito na pasimula ka na ako, tsak balagbag, mga lampag, pag nag-ambag, abonado. Kulang pa sa arogato, pag nag-ambag, abonado. Kulang pa sa arogato, kung hinugnat, apurado. Mukhang gusto ring makaranas kutsarain na parang abokado. Kaya kahit maugato, dinadawit ang tulako. Mga lait niya nagamit, pakapangit kamukha mo. Ano ka mo? Ako talo, sa'yo gago, abusado. Kung magaling kang tumugma, putang ina, ano pa ako? Kung hindi
Di ka pa nakaranas na matalo't masibak ng buo. Parang minanipak na kupo hanggang magkabitak sa buto. Kaya bago pa maiyak itong mapanlibak, pwede bang matiyak sa'yo to? Bakit ganito? Kalabang undefeated, gusto ko may biyak sa noo. Ba't ang angas ng mga malasabangan talas kaunti. Mga baya, bastang makapa, tas ang gawing ga, tas lagunde. Sa aking karakas na papamalas, may pagkaahas na budhe. Ako'y walang ha, basta manana, basta paranta kasamunti. Mga ulo pong sa inyong pulutong, kahit magtulong-tulong walang inurungan. Mga anggulo na ang gulo-gulo na mas gumugulo pag tinutukan. Parang turo-turong pinulutan, kaya purong-purong pinuruhan. Di lang puro kuro-kuro, etong gurong puro turo naman tinuruan. Okay. At least eto masasabi ko, nabawi niya yung stutter niya doon sa unang part ng flow niya. Dahil ang ganda pa rin, ang ganda. Hindi 8 lines lang, marami. Ibahin mo ako kay Blizzard, Andros Casper na ikaw ay nilaro lang. Mga bobong estudyante na yung utak nakalutang. Pero ang tunay na tanong, sino nga bang may pagkukulang? Mukhang mali kaya tatol ng pinatawag na magulang. Walang may kayang sumabay. Tingin ko dito free throw shot. Bubuhos ko lahat hanggang ideklara yung people's champ. Tapak-tapakan ng husto gamit suot ng triple black. Hanggang makuha mo yung L sa kamay ng 3 o'clock. 3 o'clock kasi yun yung bagong grupo yata ni Poison. Pero parang disagree ako pag parang hindi naman disagree, pero parang hindi siya safe gamitin sa battle kasi hindi pa ganun kakilala yung niya. Though naman siya. Gets ko naman, parang minsan kasi may mga linya tayo na kaming mga MC, may mga linya kami na parang self-satisfactory na lang na ispit namin. Kumbaga, wala kaming pa kung may mag-react o hindi man makapunto sa judges, pero gusto namin sabihin dahil gusto lang talaga naming i-flex. Yun. Feeling ko ganun yung feels dun ni Poison nung ginawa niya yung linya na yun. Sa isa buhay, 5 sunod akong natalo. Naging alay at pagkain. Kung di lang nag-choke kay 6, yung kampyonato nasa akin. Last isa buhay ko na to. Sapat na yon bilang pag-amin. Di na ako muling papayag na matalo sa pang-anim. 2026, isa buhay champ. Sarap pakinggan yung ganon. 13 lang din ang siyang ika-13 kampyon. Inahan siya dun, pero pa rin. Tumagos pa din yung kay Poison. May na nga lang. May bawas na lang din sa unpredictability dahil nga inunahan siya ni Sensei. Ang ganda nung placing ni Sensei na ginawa niya yun sa round 2. Dahil pwede nga sabihin ni Poison 13 yun sa round 3. Gawin niya, pinaka-ender niya. So yun. Pero solid to. Medyo worry lang ako dun sa stutter ni Poison 13. Lalo baka biglang dito si Sensei sa round 3. Tingnan natin kung maghahalimaw dito si Sensei sa round 3. Yeah. Pwedeng makuha ni Sensei itong round 3. Pero first 2, binigay ko na kay Poison ng bahagya. Sobrang dikit itong laban so far. So, paano ko nga daw ba tatalunin tong si Poison? Si Sinyo nga tsaka si GL, mga big fish na uganyan. Talagang pang class S tsaka top tier kapag lyrics na usapan. Delivery intense, laging mainit pag lumaban. May mga wordplay at mga reference mapili sa tugmaan. May mga punches at mga multi na malimit mahulaan at naguhurado nga rin to habang nakikipagpustahan. Oh, So- Ayan dapat yung mga ina-angle, yung mga hindi pa obvious kay Poison 13. Kasi may kumalat sa video may kumakalat na video na nakikipagpustahan to si Poison nung Gorion Talas yata versus J Black. Pero tignan natin, eto yung may sakit si Sensei dito sa laban na to na nakakakuha siya ng magandang angle, pero hindi niya nabibigyan ng magandang justice yung paggamit doon. Parang
nagbibigay yun, ano ba yan, kukunin niya yan, yung magandang angle na yan. Tapos biglang, ang haba ng setup, tas hindi ganun kalakas yung punchline na nabibigay niya. Pero baka mali ako, tingnan natin kung paano gagawin niya sa angle na to. Ano yun? Judge ka na, pumupusta pa? Awit sa'yo pare. Nahiya ka pang sumali. Ang nakakatawa doon, tangina, meron pang kumase. Di ba? Ito, isipin niyo mga pare ha. Kapustahan niyo to, tapos yung pera nakakasi na. Sabi biglang niyo makikita niyo yung pagmumukha nito, nagja-judge sa harap ni Kuya Kebs. Unpredictable eh, no? Hindi lang yung kapustahan yung binobo, pati sarili niya niloko. Sabi sa judging, bago ko magsimula, gusto ko lang sabihin na may pusta ako kay J Black. Tangina, seryoso? Oh, sinabi niya nga yun, sinabi niya. Kay J Black may pusta, siguro yung talas yung binoto. Gagawin, no? Tinatarantado lang tayo na ito eh. Kahit nga yung tattoo niya na Cleo. Siya yung tattoo mo? Damot eh, no? Porke ba yung linya mo, sikat na? Nagpakita lang ng tattoo, yung mga tao naman nag-overact na. Pero yung totoo, mukha yun ng ex niyang si Patring sa ngalan ng punchline, pinag-cover up niya. Oh. Ginagago lang tayo yan eh. Kaya nga nanggigigil ako. Lumayo ka nga, baka hindi na ako makapagpigil sa'yo. Kahit na likido tong lason, magiging abo, sobrang init na ko. Hindi mo ba alam, nagsasunglass yung araw pag tinitignan ko? Kaya kong manggulat ng bulag. Di mo sukat akalain. Napapahedbang yung bingi sa sulat ko, nakuhumaling. Batang Bulacan, di mo ba alam kung saan lugar ako nang galing? Nagja-jogging ako maghapon, kaya malubak sa amin. Kung sa Masbate niyo ako susuka... Iniisip ko kung sa round one niya ginawa. Ayun yung sinasabi ko na parang ganyang style niya yung ginamit niya sa mga laban niya sa 1 minute, sa mga ibang laban niya. Inisip ko kung sa round 1 niya ginawa yan, mas magiging epektibo kaya. Pero yun nga, gumamit siya ng angulo na na maganda kanina. Yung pagpusta ni Poison habang nag-uhurado. Pero, ayun, nakita nyo, dumaan lang. Hindi niya masyadong binarena yung angulo na yun. Tignan natin. Tapusin natin round ni Sensei. Atin, ekspektasyon nyo kukulangin. Hindi depresyon, kundi ako ang papatay dito. Wala akong plano tong buhayin. Ililibing ng buong lalim, kabilang globo yung puntamin. Pag binaon ko to ngayon, sa Brazil nyo huhukayin. Kaya huwag kang manggaso. Baka paulanan kita bigla ng palaso. Itong big fish ninyo ay gagawin kong kalaso. Wala nang takaso. Saan ka tatakbo? Sa karera neto, boss, ako mismo magkakalso. Sisirain ko kahit anong ibara mo na parang damaso at sakaso. Bra, sobrang pagdurusa, daranasin, walang bawi. Kasi siya daw si Moko Jin, bukang bibig niya pa palagi. So, kahoy ka? Pues sa trap ko magyayari, di niyo ba mawari? Kanina pa ako suon ng kanina ko pa to nilalagari. Tangina nito, sarap hatiin patayo eh, no? Lagarin kaya kita dyan. Hahatiin ka patayo, mga buto ipapantay. Papakuhan sa supungan, isang pako, 5 aray. May puting pintura pa ako dito na i-apply. Kanyang pakinabang ay... Nasaan ba si Unico? Akin na yang isasabay. Ginawa ko ng kabaong tong si Kahoy, ikaw na lang inaantay. Ha? Kasi pang exhibition match ka lang. Isa buhay to boy, hindi ka pwede sa ganto. Kaya anong Poison 13 ang yan ba pamagat mo? Poison 13 ang pang-13 kampiyon? Ay nasa harap mo, get the fuck out of here, bitch. Umulit yung Ayun, Poison 13 versus Sensei, round 3 ni Sensei. Ang ganda sana ng mga ideas na naiisip niya. Hindi niya lang na-elaborate pa ng maayos. Siguro rookie mistake siguro yun minsan or rookie moves dahil bibigyan ko ng maraming room for mistakes si Sensei dahil nga early battles niya to sa early battle niya dito sa Big League. And yun nga versus kay Poison na na sobrang alam mo yun sobrang batak na sa battle rap. Pero round 3 kailangan ko pa rin ibigay kay Poison
Sinabayan niya si Poison pagdating sa multis siya sa technicals pero hindi niya nahigitan. Mas nanaig yung yung mga ginawa ni Poison. Simple pero epektibo para sa akin. Nanghihinayang lang ako sa mga angles na binuksan dito ni Sensei dahil pwede niya magamit 'yun para matalo si Poison pero hindi niya tulad nga may nag-comment, hindi niya na maximize yung yung mga angles na nakuha niya na pwede niyang anuhin yun, pwede niyang gamitin ng mabigyan ng mga magagandang punchline, magagandang payoff pero hindi niya masyado nagawa. Yun, mahabang setup hindi rin nakatulong dahil yun nga, punchliner si Poison alam mo yun. Bihira lang mag-setup ng mahaba. Pero yun, all 3 rounds ibibigay ko kay Poison 13 pero hindi niya na-meet yung expectation ko na ibabadibag niya si Sensei or alam mo yun, i-veteran moves niya na malala si Sensei. Medyo nasabayan siya. Ang lang mali nga lang ni Sensei yung yung mga sandatang ginamit niya, hindi niya nagamit na maayos. Yun. Siguro kung iba yung kalaban ni Poison 13 dito, baka nasilat siya. Hindi ito yung hindi ito yung best Poison 13 na napanood ko compared dun sa performance niya IGL. Iba to. Parang medyo umano siya dito. Nag-die down yung hype niya dito sa laban na to. Pero yun, solid na performance kay Poison 13. Solid din na performance kay Sensei. Yun, all 3 rounds ibibigay ko kay Poison 13. Second time 15, Poison 13 versus Sensei. Mag-iayos pang beses kung nagustuhan niya yung laban na yun. Ang bottom ng rado, advances sa buhay. 4-1, mag-iayos tayo Damn. para kay Poison 13. 4-1. Yeah. Tayo na mas lalakas si Sensei sa mga next battle niya. Alam niya na kung saan siya na messed up. Alam niya kung saan siya nagkamali. Kailangan niya lang panoorin tong laban na to. Ulit. Makikita niya, malalaman niya kung saan siya na kung ano yung kulang niya. And feeling ko matututunan niya agad yun at ma-apply niya sa next battle niya. So, tayo na Sensei. Good luck sa'yo sa mga next battles mo. For sure may slot to sa ahon. Kay Poison naman, good luck sa next round ng Isabuhay against kay sino ba? Unico. Kung di ko pa napapanood din yun, Unico versus G-Clown kailangan natin panoorin yun. Pero yun, di ko na panoorin judging siguro. Kung umabot kayo sa puntong to, maraming salamat. Sa mga manonood bukas, good luck sa ingat kayo sa pagpunta dun sa event bukas. Ewan ko kung bumabagyo yata dyan, pero ingat na lang sa lahat ng pupunta at manonood bukas. Good luck kay Poison 13 sa laban niya kay Unico. Yun. Kita-kits tayo next episode. God bless, guys.